Mga kapatid, dadako naman po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating mga Bibles sa Matthew 28:18-20 and sa 2 Timothy 1:13-14. So, uunahin po muna natin ang Matthew 28:18-20 and then 2 Timothy 1:13-14. So, Matthew 28:18-20, ganito po ang sinasabi. And Jesus came up and spoke to them, saying, "All authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age." Tapos sa 2 Timothy chapter 1 verses 13-14. Ganito naman ang sinasabi. "Retain the standard of sound words which you have heard from me, in the faith and love which are in Christ Jesus. Guard, through the Holy Spirit who dwells in us, the treasure which has been entrusted to you." So this is the word of the Lord. Praise be to God. Ang title po ng ating message sa umagang ito ay The Importance of the Statement of Faith. And nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil pinagkalooban niya po tayo ng panibagong pagkakataon para muling makapagpahayag ng kanyang mabuting balita. Last week, dinala po tayo ni Brother Ronel sa panahon ni Apostol Pablo at pinahayag niya ang naging bunga ng pagdala ng magandang balita sa buhay ng mga taga-Thessalonica bilang isang iglesia. Pinakita niya kung ano yung naging implications ng gospel sa yung ministry ng gospel through Paul's missions sa church life nila. On my part, sa pagpunta namin sa Bulacan, aside from officiating a wedding, pinahayag po natin sa Bulacan ang kagandahan ng pag-aasawa bilang patotoo sa magandang balita, na ang pag-aasawa po ay larawan ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. And today, magkakaroon po tayo ng panibagong pag-aaral ukol naman po sa VBM Statement of Faith at kahalagahan nito sa ating mga buhay. Nabanggit ko po before sa mga messages ko ang ukol sa mga historic confessions of the faith tulad po ng Westminster Confession of Faith. At kung naaalala nyo po, nabanggit ko na sinulat po ito ng mga Puritans or Westminster Divines noong 1646 at binubuo itong yung mga assembly nito ay binubuo ng mga Presbyterian at Puritans. Closely related naman po sa Westminster Confession of Faith ay ang London Baptist Confession of Faith o ang tinatawag na Manila na 1689 na patterned after the Westminster Confession of Faith except for some changes in church government and baptism. Tinanggap po itong London Baptist Confession of Faith ng mga particular Baptists noong taong 1689. Kaya nga 1689 ang tawag nila. Itong mga confessions of faith ay mga buod ng mga katuruan ng banal na kasulatan. The last time po na we studied our statement of faith was in 2022 pa. Since then, we have continued to teach the gospel, and we have continued to baptize as witness sa pagkilos ng Panginoon sa buhay ng ating mga kapatid. Ngunit marami sa atin ang hindi pa naiintindihan ang VBM Statement of Faith. And so I am fulfilling my commitment and taking this opportunity na samahan ng bawat isa at muling pag-aralan ito. In the Bible, marami po tayong mababasang statements or confessions ng pananampalataya na ginagamit sa panambahan, ginagamit sa pananalangin, at pangangaral.
Sa Lumang Tipan, mababasa po natin ang confession of faith ng mga Israelita po sa kapahayagan ng Diyos sa kanila. In Deuteronomy 6:4, alam natin ito, yung tinatawag natin na Shema. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. And to this day, binibigkas po ito ng mga Israelita sa kanilang mga pananalangin at worship service. Sa New Testament naman po, ganito raw ang pinanghahawakan ng pananampalataya na inihatid ni Pablo sa mga taga-Korinto. Sa 1 Corinthians chapter 15, verses 3 to 4, sabi po niya, "For I delivered to you as of first importance what I also received." Ano kaya itong natanggap niya? Sabi niya, "That Christ died for our sins according to the scriptures, and that He was buried, and that He was raised on the third day according to the scriptures." And so, itong natanggap niya ay kanyang pinasa sa mga taga-Corinth, at naging naging pahayag ng kanilang pananampalataya. In 1 Timothy 3:16, pinaalala ni Apostol Pablo kay Timothy na batang pastor, and inassign niya po si Timothy sa church at Ephesus na mayroong pinaniniwalaan at binibigkas ang mga iglesia. Kaya nga, papapansin natin dito sa 1 Timothy 3:16, tawag niya by common confession, and it is no controversy sa ibang mga translations or versions ng Bible ukol sa Panginoong Jesus. Ganito po ang sinasabi sa 1 Timothy 3:16. By common confession. Ibig sabihin common sa mga churches. Great is the mystery of godliness. Ano daw yung common confession about godliness? Sabi niya, He who was revealed in the flesh, was vindicated in the spirit, seen by angels, proclaimed among the nations, believed on in the world, taken up in glory. So, yun yung confession of faith nila, yun yung expression ng faith nila about the good news of Jesus Christ. So, ganito ngayon ang maaaring maging definition natin ng confession or statement of faith. A statement of faith is an expression of what a church believes, hopes, and stands upon in agreement with God's Word. And a statement of faith is an expression of what a church believes. Expression yun. It is an expression of what a church believes, hopes, and stands upon in agreement with God's Word. Ito po ay buod ng mga pangunahing katuruan ng banal na kasulatan at nagpapakilala ng ating pananalig, ng ating paninindigan, ng ating pagkakaisa, at pag-asa sa katotohanan, alinsunod sa salita ng Diyos. And so, friends, brothers, and sisters, sa ating pag-aaral po ngayon, panalangin ko po na mag-minister ang salita ng Diyos, especially po sa atin na nababalisa o nagugulumihanan dahil sa ating paglilingkod at pananampalataya. Nawa maging panatag po tayo sa pagpapahayag ng Diyos ng kanyang sarili bilang Panginoon na nagtitipon ng kanyang bayan at tumatawag po sa atin na makibahagi sa kanyang gawain para makatugon po tayo sa maayos na pangangaral ng kanyang salita at pamumuhay sa harapan ng Diyos sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos para sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. And so as is our practice sa pag-aaral po ng salita ng Diyos, ganito po ang magiging tanong natin sa umagang ito. Why is the statement of faith important? Why is the statement of faith important? Punta po tayo sa Matthew 28:18-20. Itong account na ito ay nangyari, or yung tinatawag nating account of the Great Commission, ay nangyari pagkatapos mabuhay muli ang Panginoong Jesus. This was after His resurrection. Pinapunta niya ang 11 alagad sa isang bundok sa Galilee.
And this is fitting sapagkat ang mga alagad ng Panginoong Hesus ay mga Galileans. At pauwi sila galing sa kanilang Passover and Feast of Unleavened Bread pilgrimage sa Jerusalem. So papunta na sila doon sa bundok na kung saan tinuro niya sila, and nang makita nila siya, the account tells us, yung iba raw sa kanila nag-alinlangan. So hindi dahil sa nagdududa sila, pero napapaisip sila, siya nga ba ang papalapit sa kanila? And so, we also read na nagpatira pa silang lahat bilang pagsamba sa Kanya. Nang makalapit ang Panginoong Hesus sa kanila, sinabi niya sa kanila kung sino siya. Sabi po niya sa verse 18 ng Matthew 28, "And Jesus came up and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth." All authority. Mapapaisip tayo kung anong ibig sabihin ng Panginoong Hesus sa kanyang pahayag. So ganito po yan. Inherent po sa Panginoong Hesus ang pagiging Diyos na makapangyarihan. And so, there never was a point sa buhay niya na hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Hindi po tumigil ang kanyang pagiging Diyos. Nang siya'y bumaba, sinuot po niya ang pagiging tao. At sa kanyang pagkatao ay nagpasakop siya sa Diyos Ama, tulad sa isang alipin at nanatiling tapat hanggang sa kamatayan. Nang muli siyang mabuhay, tinanggap niya sa kanyang pagkatao ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. And this means Jesus is forever God and man in his person. This means siya ang namamahala sa lahat ng bagay sa langit at lupa. This means siya po ang hari ng mga hari. This means na siya po ang kaisa-isang master of the universe. At siya ang may kapangyarihan na mag-utos at gumawa ng mga alagad na susunod at magiging tapat sa kanya. Sabi po niya sa Matthew 28:19, "Go therefore and make disciples of all the nations." Go therefore and make disciples of all the nations. And paano raw gagawa po ng mga alagad? Paano daw? Sabi po niya, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. So, habang gumagawa daw tayo ng mga alagad, panghawakan daw natin ang kanyang pangako na lagi natin siyang kasama sa paggawa ng mga alagad alinsunod sa kanyang tagubilin hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kailangan po nating tandaan na ang function po ng iglesia o buong katawan ng mga mananampalataya kay Kristo ay hindi magbigay ng kasiyahan sa bawat miyembro. Although may mga kilala akong church na ganun ang ginagawa. Kailangan laging masaya. Kailangan ang mga programa ng church ay magdala ng kasiyahan. At laging kailangan may activity, bagong activity sa loob ng church. Yung iba naman, ang tingin nila sa sarili nila ay gumawa ng convert. Mga kapatid, hindi po yun ang function ng church. Sa private sector, ang mga kumpanya po ay gumagawa ng mga convert sa pamamagitan ng kanilang mga employee or employment systems. Sa politika, ang mga partido ay gumagawa ng mga convert. At madali nilang nagagawa yun. Maging ang mga kulto po ay gumagawa po ng mga convert. Ngunit ang utos dito ng Panginoong Hesus ay hindi humayo at gumawa ng mga convert. Ang utos po ng Panginoong Hesus na maging function ng kanyang katawan
ay gumawa ng alagad. Nais ni Jesus na gumawa tayo ng mga taong buo ang loob na tanggihan ang kanilang mga sarili, pasanin ang kanilang krus, at sumunod sa pamumuno niya. Magagawa natin ito sa pamamagitan daw ng dalawang bagay. Dalawang bagay. Una, sabi niya sa Matthew 28:19. Ano daw? Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At pangalawa, turuan niyo sila ng lahat ng inutos ko sa inyo. Ituro niyo sa kanila, sabi niya. So, dalawang bagay. Ganyan po ang function ng church. Ganyan po ini-expect ng Panginoon na gumawa tayo ng alagad. But for our purposes of the statement of faith or yung pag-aaral natin ng statement of faith, I want to lead you specifically doon sa function ng church na ituro ang lahat ng inutos ni Kristo. Ang nais ni Kristo ay magkaroon ng clear na batayan ang pagkilala natin sa Diyos upang makatugon tayo sa pamumuhay na naaayon sa Kanyang salita. This now makes it the priority duty of the pastors and the elders of the church na gamitin ang salita ng Diyos sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Both in encouragement, both in admonition, at saka sa church discipline, ginagamit po ngayon ang salita ng Diyos. Kailangang may clear basis ang ating pamumuhay. Kailangan may sure foundation tayo sa salita ng Diyos. God has given His church pastors, teachers, evangelists na nagpapahayag at nagtuturo para ihanda tayo sa paglilingkod at ikasasakdal ng buong iglesia. This responsibility now falls on us, mga pastors, na mga nangangaral, na himayin at tulungan ang iglesia sa pag-aaral ng salita para maunawaan po ng bawat isa, para sundin ng bawat isa, at mapatunayan ng bawat isa na ang kalooban ng Diyos ay mabuti. Which leads us doon sa ating first principle. Why is the statement of faith important? It is important because it responds to Christ's call to submit our lives to the authority of God's Word. It is important because it responds to Christ's call to submit our lives to the authority of God's Word. Ang VBM Statement of Faith po ay may 16 na pahayag. It has 16 articles. Ang unang 8 pahayag, sinasabi ng banal, ayon sa ating statement of faith, sinasabi po ng banal na kasulatan ang ukol sa Diyos, ukol sa mga anghel, ukol sa tao, at ating kasalanan, at sa kaligtasan. Yun yung first 8 articles. It tells us what the Bible teaches about God, about angels, about man and his sin, at saka sa plan of salvation ng Diyos. Yung next 8 articles deal with the church, yung mga holy ordinances, yung worship or panambahan at pamumuhay ng bawat mananampalataya. It talks about the separation of the church and state. It talks about yung pamahalaan at lipunan, ang tungkol sa pag-aasawa, at sa mga huling bagay. And so sa pamamagitan ngayon ng this body of teaching that we call the statement of faith, nauunawaan natin ngayon ang pinapahayag po sa salita ng Diyos. At dahil nagkakaroon tayo ng pagkaunawa sa mga pangunahing katuruan sa salita,
natutukoy natin ngayon ang totoo. At pwede rin nating sabihin, on the opposite, on the other hand, dahil natutukoy natin ngayon kung ano yung katotohanan, pwede natin ngayon, natututo tayo ngayon na tanggihan ang kamalian, di ba? Ang hindi totoo. At dito tayo ngayon nagbubunyi, dito tayo nagkakaisa at nagkakasundo. Nagkakaisa tayo sa katotohanan. Of course, may mga bagay po sa VBM Statement of Faith na hindi nababanggit. At sa mga bagay na hindi naman nabanggit, doon po tayo nagkakaroon ng pagkakataon na pag-aralan ito at pag-usapan. Natututo po tayo kung paano natin i-express ngayon ang ating Christian liberty. Which now leads us doon sa second principle. Why is the statement of faith important? The statement of faith is important because it promotes the unity of the church. It promotes the unity of the church. Punta naman po tayo doon sa 2 Timothy 1:13 to 14. 2 Timothy 1:13 to 14. Dito po sa second letter ni Apostol Pablo kay Pastor Timothy, nais siyang paalalahanan ni Apostol Pablo na binigyan siya ng Diyos ng kaloob at tungkulin na magpahayag ng Ebanghelyo. At dahil sa ganda ng Ebanghelyo na nahayag sa Panginoong Hesus, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin buhat sa walang hanggan. Ang naging response dito ni Apostol Pablo ay hindi niya po ito kinakahiya. Bagkus nagtitiis pa nga siya, alang-alang dito. Alang-alang sa ministry of the gospel. At dahil ito ang pinagkatiwala sa kanila ng Panginoon, at naniniwala naman si Apostol Pablo na iingatan ito ni Kristo hanggang sa araw ng kanyang pagbabalik. Ito ang binili naman niya kay Pastor Timothy. Dahil nga medyo nawawalan ng loob si Timothy sa sobrang tapang nung mga members ng church at Ephesus, at siya ay nasa kanyang mga kabataan pa, nasa kanyang 30s, ganito naman po ang tinuro sa kanya at pagpapaalala sa kanya ni Apostol Pablo. Sa 2 Timothy 1:13 to 14, sabi po ni Pablo sa kanya, "Retain the standard of sound words, which you have heard from me, in the faith and love which are in Christ Jesus. Guard, through the Holy Spirit who dwells in us, the treasure which has been entrusted to you." Dahil isip ni Pablo na malapit na siyang mamatay, binilin niya kay Timothy ang dalawang bagay kung paano niya magagampanan na ingatan ang salita ng Diyos. Number 1, sabi po niya, paano daw niya maiingatan ito? Number 1, retain the standard of sound words which you have heard from me. Retain the standard of sound words which you have heard from me. So, kailangan niyang gawing batayan ang mga aral at turo sa kanya ni Apostol Pablo. And so, hindi siya lilihis sa mga tinuro sa kanya. And the only way na ang mga bagay ay magiging pamantayan ay kung ito'y paulit-ulit na pinapangaral. Mapapansin din po natin yun. Para maging pamantayan ng isang bagay, kailangan paulit-ulit po na tinuturo, paulit-ulit na ginagamit sa disiplina at paglago, paulit-ulit na pinapaalala sa mga tao ang ukol sa magandang balita ni Kristo at bakit napakaganda po nito. Kasama rin po dito probably ang pagiging makulit po ng tagapagturo. Kung i-apply natin sa ministry natin, sa VBM, kailangang maging makulit po din ng inyong lingkod sa pagtuturo para maitanim ng maayos sa isipan natin ang ukol sa tinuturo ng salita ng Diyos. At ano raw yung dapat na attitude
habang tinuturo ito. Sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, in the faith and love which are in Christ Jesus. Ang faith, pinapakilala po nito sa atin ang Panginoong Jesus at ang kanyang ginanap. Through faith, na lalaman po natin at nakikilala ang Panginoong Jesus at ang kanyang work of redemption, di ba? Ano naman yung sa pag-ibig? Ang pag-ibig ni Kristo ang nagtuturo naman sa atin na paglingkuran at mahalin ng ating kapwa tulad ng paglilingkod niya. And so these go hand in hand, di ba? Hindi naman pwede puro faith lang because it will simply be an intellectual practice. Hindi naman pwedeng pag-ibig lang or else this will be an emotional activity lang. And so, faith and love ang nais na maging attitude ni Apostol Pablo so that sa paglago ng church, ang kanilang paglago ay informed about what Christ has done. It is informed by the gospel. And at the same time, it is also reinforced at nakikita sa kanilang approach, sa kanilang methodology, kung paano sila inibig ni Kristo at naipapasa rin nila ito sa iba. Now, i-apply naman natin ngayon ito sa pag-aaral natin ng statement of faith or sa pangangaral. Why is the statement of faith important? And why is itong tinuro ni Apostol Pablo kay Timothy relevant sa ating pag-aaral? You see, ang pananampalatayang Kristiyano ay hindi naman po sumulpot lang nitong 20th or 21st century. Lahat po tayo dito ay mga tagapagmana ng pagpapagal ng ating mga ninuno sa pananampalataya. Isa sa mga bagay po na ating minana sa kanila ay ang wika ng pananampalataya or the language of the faith. Halimbawa na lang po, lahat naman po siguro sa atin ay kabisado pa ang The Apostles' Creed or yung unang talata ng The Apostles' Creed. Sinasabi po doon, I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Ang dahilan kung bakit ang mga sinaunang Kristiyano ay natutong bigkasin ito ay dahil tinuturo ito sa banal na kasulatan. Ang Diyos natin ay Diyos na nagsasalita at nagpapahayag. Sabi nga, di ba, mula pa ng likhain niya ang sanlibutan, ang katangian niyang di nakikita, ang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng mga bagay na ginawa niya. And so our God is a God who reveals Himself. He is a God who speaks. Hindi lang yun. Pinapahayag ng kasulatan, both Old and New Testaments, na ang Diyos ang dakilang manlilikha. Hindi siya tulad ng mga Diyos-Diyosan ng mga bansa na may bibig, ngunit hindi makapagsalita. May mga kamay, ngunit walang kapangyarihang gumawa. And so, siya ay Diyos na lumilikha. Siya ang Diyos na lumalang sa atin. Hindi siya tulad ng mga Diyos-Diyosan na mga inutil. Sabi rin, both Old and New Testaments, mababasa natin, siya ang ating Ama sa langit na nagmamahal sa atin. And so itong Apostles' Creed, makikita natin, is anchored sa Scripture. At sa pag-draft po natin at pag-aaral natin ngayon ng VBM Statement of Faith, we will remember na as we read through, as we study sa iba't ibang articles ng ating VBM Statement of Faith, we are reminded now na about the Apostles' Creed as its backdrop. So, we now go to the third principle. Why is the statement of faith important? It is important because it helps us express and communicate God's truth as one body.
It is important because it helps us express and communicate God's truth as one body. And so, yun ang natutunan natin sa ating mga ninuno, yung wika ng pananampalataya. Ang ating mga ama sa pananampalataya ay hindi lamang sumulat po at nagturo. Sila rin po ay nakibaka at nanindigan laban sa mga maling katuruan. Ang mga konsepto po tulad ng banal na Trinidad. Meron pa na later on pag-aaralan din po natin at medyo this will be a mouthful yung mga technical terms sa doctrinal studies, yung tinatawag na hypostatic union of the two natures of Jesus Christ. Ang isa pa ay ang pagiging bigaten ng anak ng Diyos, ang procession ng banal na Espiritu mula sa Diyos Ama at sa Diyos Anak. These are terms na may function sa kasaysayan ng ating pananampalataya. Na hindi inimbento itong 20th and 21st centuries, kundi ito po ay pinag-aralang mabuti ng ating mga fathers of the faith. Ang isa pang salita na familiar tayo ay ang justification by grace alone, through faith alone, in Christ alone, for the glory of God alone, ay may kahalagahan din sa kasaysayan ng pananampalataya. Hindi natin sinasabi na justification is by grace or is by faith lang. Hindi tayo tumitigil doon sapagkat maging ang ibang nagtuturo ng mali ay may ganun ding doktrina. And so kailangan klaro sa pag-aaral ng ating pananampalataya kung ano ang pinaglaban ng ating mga ninuno ukol sa katotohanan. Justification is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Which leads us now doon sa fourth principle ng pag-aaral natin ng statement of faith. Why is the statement of faith important? It is important because it preserves the language of the church. Kanina, natututo tayong bigkasin or gamitin yung mga salita ng ating pananampalataya. Ngayon naman, nape-preserve ito, naiingatan ito. It preserves the language of the church. Na kung paano ang pag-aaral ng mga sinaunang statement of faith or confessions of faith or yung tinatawag rin nila na mga creeds of the faith at pag-aaral ng kasaysayan ng iglesia ay nagiging tulong sa atin para manindigan sa pananampalataya. Ganon din ang ating statement of faith na nagiging tulong para ingatan natin ang wika ng pananampalataya. Punta tayo doon sa ikalawang attitude naman na binibigay ni Apostol Pablo kay Timothy sa 2 Timothy 1:13-14. Sabi po ni Pablo kay Timothy, "Guard the treasure which has been entrusted to you." Kailangang ingatan ni Timothy na hindi mabago ang mensahe na kanyang pinasa kay Timothy. So, kailangan itong ingatan ni Timothy, kailangan bantayan ni Timothy kung paano niya ito pinapahayag. Sapagkat kapag nabago ito, nawawalan ito ng bisa. Nawawala yung balita, yung kagandahan nito. And so, pag tinignan natin ngayon yung New Testament, when we survey yung mga churches ng New Testament, especially pagdating sa mga liham ni Apostol Pablo, karamihan sa mga churches dito na may problema ay dahil pag tinignan natin yung mga letters ni Paul, all of the problems inside the church are gospel problems. Ang solution na binibigay ni Pablo sa kanila ay laging binabalik niya sila sa Ebanghelyo.
It's because they had a problem with their understanding of the gospel. And now it is the task of Pastor Timothy, sabi ni Apostol Pablo, and pag in-apply natin ngayon sa panahon natin, it is now the task of your church pastor, of your servant, na mag-aral para siya matutong magbantay. Hindi ka pwedeng nagbabantay pero hindi ka nag-aaral. Hindi maaaring mangyari yun. Kasama sa pagbabantay ang pag-aaral. Masusing pag-aaral ng salita ng Diyos. At paano daw niya magagawa ito? Sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, through the Holy Spirit who dwells in us. Through the Holy Spirit who dwells in us. Because the Holy Spirit works by teaching us God's Word, kailangang pag-aralang mabuti ngayon ng pastor at ng buong church din ang salita ng Diyos. Para naiingatang matibay ang salita ng Diyos. Ang ginagamit ng banal na Espiritu para matuto tayo, para ipakilala sa atin si Kristo, para makilala natin ng Diyos, para malaman natin ang kalooban ng Diyos. Anong ginagamit niya? Ang ginagamit niya ay ang salita. And so, kailangang hasang-hasa ang isipan ngayon ng inyong lingkod para makapagmasid at makapagbantay laban sa mga maling katuruan. Sinabi po ni Alistair Begg, isa sa mga favorite preachers ko rin sa panahong ito. Sabi po niya, a Christian mind is not a mind that is trained to think only about Christian topics, but one that has learned to think about everything from a Christian perspective. Uulitin ko po yung sinabi niya. A Christian mind is not a mind that is trained to think only about Christian topics, but one that has learned to think about everything from a Christian perspective. Ibig niyang sabihin, kailangang natututo po tayong gamitin ang lente ng salita ng Diyos para maintindihan kung umaayon sa katotohanan at katuwiran ng mga bagay-bagay. Because we belong to Christ, we learn to see things as exposed by the Word of Christ. Nasasanay tayo na sugpuin ang lahat ng nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Nadidisiplina tayo na bihagin ang lahat ng isipan upang tumalima kay Kristo. At hindi umayon ang ating pamumuhay, ang ating pag-iisip sa takbo ng mundong ito. Which leads us now sa fifth principle ng statement of faith. Why is the statement of faith important? It is important because it protects the integrity of the church. It protects the integrity of the church. It protects the way we think. It protects the way we live. It protects our testimony to the world. Dahil pinapaliwanag ng statement of faith ang pamantayan ng pananampalataya, nagsisilbi itong guardrail. Siguro, pag sinabing guardrail, pag tinignan natin yung mga hagdan, or pag pumupunta tayo sa mga ospital at naglalakad sa kanilang mga hallway, yung mga hallway sa left and right, may mga guardrails po yun para sa ating mga senior citizen. Pag gumagamit tayo ng mga stairs sa malls, di ba? Malalaki ang kanilang mga guardrails. So, ganun din ang silbi ng statement of faith. Nagsisilbi itong guardrail o gabay para maturuan ang susunod na generation. Maaari itong gamitin ng ating mga magulang ngayon para ibabad ang ating mga anak at sambahayan sa salita ng Diyos. Kumbaga, ito yung tool natin. You can use the statement of faith as a tool to teach our children in understanding the Word of God. Maaari rin itong gamitin ng mga ministry heads at saka teachers para maka-develop sila ng mga materials para sa pag-aaral ng kani-kanilang mga ministries. Which leads us now doon sa sixth principle ng statement of faith. Why is the statement of faith important?
Number 6, it is important because it protects the future of the church. It protects the future of the church. Bagamat hindi ito guarantee na hindi lilihis ang ating mga anak at kaapu-apuhan, God forbid, at maaring may alam tayong mga church ngayon na pinababayaan ang kanilang statement of faith for the sake lang na masabi na may statement of faith sila, ngunit wala namang silbi ang kanilang statement of faith dahil nakasabit lang sa bulletin board at hindi naman ginagamit, hindi naman tinuturo. So, yun lang, para masabi lang sa iba, meron kaming statement of faith. Pag tinanong mo naman sila tungkol sa kanilang statement of faith, hindi naman nila mabigkas-bigkas. Hindi naman nila pinag-aaralan. And so, walang silbi rin yun. Nevertheless, mas mabuti pa rin para sa isang church na mayroong statement of faith at higit na mabuti pa kumpara sa nangyayari sa mga churches ngayon na pinag-aaralan ito. In summary, why is the statement of faith important? Number 1, it is important because it responds to Christ's call to submit our lives to the authority of God's Word. Number 2, it is important because it promotes the unity of the church. Number 3, it is important because it helps us express and communicate God's Word or God's truth as one body. And number 4, it is important because it preserves the language of the church. And number 5, it protects the integrity of the church. Number 6, it also protects the future of the church. Mga kapatid, pinagkaloob po sa atin ng Panginoon ang kanyang salita upang pag-aralan ito at ituro sa ating mga pamilya and to the church as a whole. At the same time, pinagkalooban din tayo ng history o kasaysayan para maunawaan natin kung paano ipinangaral ng ating mga ninuno sa pananampalataya ang Ebanghelyo ni Kristo at paano nila ito iningatan. Ang statement of faith ay buod ng mga pangunahing katuruan ng banal na kasulatan at nakaangkla po ito sa mga iba't ibang mga confessions of the faith sa kasaysayan. Sa pamamagitan nito, pinapakilala natin ang ating pananampalataya, pinapakilala natin ang ating pinaninindigan, pinapakilala po natin ang ating pagkakaisa bilang isang katawan, pinapakilala rin po natin ang ating pag-asa kay Kristo, alinsunod sa kanyang salita. Bilang isang iglesia, bilang iglesia ng ating Panginoong Hesus, bilang kanyang katawan, layon po nating tumugon at turuan ang ating mga anak at pamilya sa pagkilala at pagpapasakop sa Panginoon. At the end of the day, pinagkatiwala sa atin ng Diyos ang magandang balita ni Kristo, to which God's Word now commands us sa pamamagitan ng ating pag-aaral, that we ought to teach all that Christ has commanded us, all that I commanded you, sabi niya. Habang pinanghahawakan po natin ang pangako niya, I am with you always, even to the end of the age. Hindi lang yon. We are to retain the standard of sound words in the faith. Yung sound words of the faith, we are to retain that. Yung language. How? In the faith and love which are in Christ Jesus. And so that is how we will teach. That is how we will preserve. And of course, to guard through the Holy Spirit who dwells in us, the treasure which has been entrusted to you. Sabi nga po natin, our family is our first ministry. Ipakita natin ang ebanghelyo na ating tinanggap. Ipahayag natin ito. Ipakilala natin si Kristo, ang Panginoon na tagapagligtas. Siya ngayon ang nagtitipon ng kanyang bayan at pinagkalooban tayo ng tungkulin na makibahagi sa kanyang gawain.
So mga kapatid, isapuso natin ang mga bagay na ito at iukol po natin ang ating sarili sa tapat at dakilang Panginoon.